magtitiyaga ka sa Manila kasi sa Bulacan wala namang ganun. Sa Manila ka lang makakahanap ng ganun. May araw na nagiging sapat, may araw na hindi. Malayo sa kurso na tinapos ko, pero masaya naman siya. Ayon kay Peter Senge, ang system thinking ay tumutukoy sa kung paano tinitignan ng buo ng isang tao ang sistema at hindi lamang sa mga parte na bumubuo rito. Maaaring gamitin ang system thinking sa maraming bagay partikular sa isang negosyo. Makakatulong ito sa kanila upang magkaroon ng mas malalim at mas malawak na pag-unawa sa sistema na mayroon ng kanilang kumpanya, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na departamento. Maaari rin itong gamitin upang maunawaan ang sistema na mayroon ng isang bansa at ang mga isyong nakapaloob rito. Halimbawa ay ang underemployment na maaaring makaapekto sa iba pang parte ng isang sistema. Ito ay mahalaga dahil hinihikayat ito na magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw o perspektibo na mahalaga upang maunawaan ang pabago-bagong pangyayari na nagaganap sa sistema ng isang lugar. Tinutulungan din tayo nito na tingnan ang mga problema na nararanasan bilang isang oportunidad sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga solusyon at paggamit sa problema upang magkaroon ng mas malaking oportunidad na magbibigay ng pagkakataon na gumanda ang kalagayan ng negosyo. At panghuli, mahalaga ang system thinking dahil binibigyan nito ng pagkakataon ang isang negosyo na tingnan agad ang posibleng mangyari sa hinaharap sa pamamagitan ng pagtingin sa nangyayari sa lugar na kinabibilangan at hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pangyayari na naganap sa nakaraan. Ang isang manggagawa ay maaaring ituring na underemployed kung sila ay employed, ngunit ang kanilang trabaho ay isang part-time job sa halip na isang full-time job. Maaari rin maituring na underemployed kung sila ay labis na kwalipikado at may edukasyon, karanasan, at kasanayan na lumampas sa mga kinakailangan ng trabaho. Maituturing din na underemployed ang isang individual kung siya ay labis rin na kwalipikado sa kanyang trabaho, ngunit nakakatanggap ng mababang pasahod. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 11.7% o 5.79 million ang underemployed ng mga Pilipino noong Nobyembre 2023. Bagamat, ipinagmamalaki ng PSA na bumaba ang porsyento patungong 11.7% mula sa 14.4% noong nakaraang taon. Inilahad din ng mga ekonomista, labor groups at think tanks na mataas ang underemployment dahil sa pag-iral ng pagkuha ng mababang kalidad na trabaho sa kadahilanang napipilitan ng populasyon na kumuha ng dagdag na trabaho o di kaya dagdag na oras sa pagkain. Upang mas maintindihan pa natin ng issue sa underemployment, kami ay nagsagawa ng isang panayam sa 3 individual na kabilang sa kategoryang underemployed at ilang profesional na magbibigay ng kanilang pananaw at rekomendasyon kung paano masusolusyonan ang issue na to. Ano po ang iyong pangalan? Ako si Paul Kevin A. Makatangay. Angeline DC Magpayo. Amelita Agustin. Ilang taon ka na? 23 years old. 25 years old. 53 years old na. Ano po yung trabaho niyo po ngayon sa kasalukuyan? Nagtitinda lang ng mga prutas, kung ano yung mga available na dapat itinda, yun ang tinitinda ko. Seasonal, kung ano yung available. Ako ay nagtatrabaho ngayon sa NLEX Corporation bilang isang lane associate. Ngayon, ang trabaho ko sa East West Bank, isa akong transaction reviewer. Magkano naman po yung sinasahod niyo po monthly? Ang sinasahod ko monthly is 34,500. Sa isang cut-off, sumasahod ako ng 15K per 15 days, per cut-off. Kung per day, parang
average na 800 lang a day, 800. Ano naman po yung kurso niyo pong tinapos? Nagtapos ako ng kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Ang kursong tinapos ko ay Bachelor of Science in Information Technology. Bali, ang natapos ko, Bachelor of Science in Secondary Education, major in Mathematics. Sa palagay niyo po ba, akma po yung iyong kasanayan o yung kakayahan niyo po sa ginagawa niyo pong trabaho ngayon? Kung ibibase sa tinapos, sa kursong tinapos ko, medyo malayo siya kasi financial ako ngayon sa financial industry ako ngayon. Siguro masasabi kong hindi dahil malayo. Kasi yung tinapos ko, bali sa more on tourism, hospitality, sa mga hotel, restaurant, gano'n. Kasi sa dito, sa Lane Associate, more on hawak ka ng pera. Kumbaga, may motorist. Sa NLEX kasi, di ba yung toll plaza, meron siyang tinatawag na na toll plaza barrier. Kumbaga, doon nagto-toll fee yung mga motorist na nagdadaan. Kumbaga, doon sila nagbabayad para makadaan sila doon. Kung ano man, titingnan natin kasi, di ba nga pagtitinda. So, ko yung sa computation, about sa pag-aralan sa mathematics, yung di ba karaniwan, kailangan alam mo mag-compute. Mas madali ka kung sa kurso ko na madali ako mag-compute. Ganun. Pero in terms naman sa na-apply ko naman yung course ko. Pero yung doon sa pagtuturo sa mga bata, hindi ko na-apply. Sa tingin niyo po ba, sapat po yung kinikita niyo po sa araw-araw na pangangailangan? Sa tingin ko naman, sapat naman dahil medyo malaki naman yung sahod. Kasi sa NLEX Corporation, ang minimum ay 640 a day. Pagka may OT, 100 per hour ang OT. Kaya kung susumahin mo, aabot siya ng 1,000 a day kasi may OT. May araw na nagiging sapat, may araw na hindi. Pero kung i-average mo, napapagkasya naman. Kasi nga, may araw na matumal, may araw na mabenta yung paninda. Pero pag totally naman, nakakaraos naman. Sa ngayon, wala pa akong sariling pamilya. Sapat naman. Yung pagpili niyo po ba sa trabaho na meron po kayo ngayon ay dahil po sa sarili niyo pong kagustuhan o dahil po may iba pa pong dahilan na nagtulak po sa inyo? Actually, may nag-refer lang sa akin nung una. Then, nagustuhan ko naman. So, tinuloy ko na lang. Siguro nung una, nung pagka-graduate ko, gusto ko agad magkaroon ng trabaho. So, ito yung unang opportunity na dumating sa akin. Kaya ginrab. Siguro, para maging practical, kahit na malayo sa kurso ko. Yun na yung naging namin para makasurvive kami sa pang-araw-araw. Yun na yung talagang pinili ko sakali, yung hindi, naasikaso ko na rin yung pamilya ko. Baga, hindi mo na kailangan na amo para mag-work ka na 8 to 5. Ito, sarili mo yon. Kung makatapos ka makatinda, maubos mo yung paninda mo, makakapagpahinga ka pa, maasikaso mo pa yung pamilya mo. Hawak yung oras. Sa totoo lang, hindi ko din akalain na makakapasok ako sa NX dahil kasi unang-una malayo sa kurso ko. Pero kung nandyan na yun kumbaga may nag-refer sa akin dito sa trabaho na to. Tapos grab ko yung opportunity para makapasok ako dito. Kaya ayun, kasi sa ngayon napakahirap maghanap ng trabaho. Kung pipili ka pa sa kasalukuyan, wala, magiging tambay ka lang. Sayang lang yung oras mo. Sasayangin mo lang yung panahon mo, ganun. Kasi kung ngayon, kung hindi ka magpapa-practical, wala, tambay ka lang. Anong mangyayari sa'yo? Kasi nasa sarili mo rin yung kung paano ka uunlad sa sarili mo. Sa tingin niyo po ba, masaya naman po kayo sa trabaho niyo po? Masaya, kasi nga, naasikaso ko yung pamilya ko. Di katulad dati, pagka nagtatrabaho ka, aalis ka ng madaling araw, pag uwi mo gabi na, pagod na. Di katulad sa pagtitinda ngayon, naasikaso mo kasi nga, sa'yo, hawak mo yung oras mo. Sa tingin ko, masaya naman.
depende din sa sa mga katrabaho kasi minsan minsan pagka kasi ang inaayawan sa isang trabaho pagka may toxic ka ng kasama. Ganon. Pero sa trabaho ko masaya ako ngayon. Masaya naman. Although malayo sa kurso na tinapos ko, pero masaya naman siya. Ano po yung dahilan bakit napili niyo pong pasukin yung ganitong uri ng trabaho? Kahit alam niyo naman po na hindi po siya pasok sa kursong tinapos niyo po na BSI. Siguro nung una, gusto ko lang kumita ng pera. Tapos, nung tumagal, nagustuhan ko naman, lalo na bukod sa sahod ko, siguro sa ginagawa ko. Masaya naman siya. Lahat naman ng trabaho nakakapagod, pero kung enjoyin mo, magtatagal ka. Kasi hindi na ako lumipat ng industry. Doon nagstay na ako sa financial industry. Hindi na ako nag-shift pa based sa kurso ko. So, masaya naman siya. Ito na talaga yung baga talagang sa pamilya na. Nung una kasi wala pa akong pamilya. Hindi mo naiisip yung pangangailangan nila. Ngayon, pamilya na yung iisipin mo. Kung saan mas magaang yung magiging takbo ng buhay, yung magiging ng pamumuhay ng isang pamilya. Yun nga, sabi ko nga kanina, nagpa-practical na lang ako kasi biruin mo pagka tatambay ka lang. Kumbaga, inisip ko rin yung makatulong ka agad sa pamilya mo na kung tatambay lang ako, walang mangyayari. Kumbaga, sayang lang din yung panahon at oras kung tatambay lang ako. Unang-una, inisip ko yung pamilya ko, syempre. Mas na nakapagtrabaho na ako, ano yung magandang benefit nito sa akin para sa akin at para sa pamilya ko. Kumbaga, ang inisip ko, yung pamilya ko dahil kumbaga unang-una makakatulong ako agad dito sa pamilya ko. Kumbaga, naman with payback time ba? Kumbaga, nag-sacrifice sa'yo yung magulang mo, ibigay mo yung para sa kanila. Parang ganun. Kasi sa ngayon, yung mga sa course ko, more on Manila. Kumbaga, magtsatsaga ka sa Manila kasi wala naman sa Bulacan naman wala namang ganong mga establishment na hotel and restaurant kasi sa Bulacan wala namang ganon. Sa Manila ka lang makakahanap ng ganon. Unang-una susugal ka muna doon. Tsaka kumbaga ang iniisip ko kasi pagka nasa Manila ka, parang sumasakto lang, parang sarili mo lang din yung binubuhay mo. Kumbaga, nandun yung gastos mo sa pagkain, kung magdodorm ka, tapos kung magdodorm ka, ganun din. Parang, oo, malaki yung kita, pero pagka nandun ka, parang maiisip mo, parang kapos to Parang, di sasapat yung kikitain ko para makapagbigay pa ako sa pamilya ko, ganun. Ano po yung iyong pangalan? Ako si Marian de la Cruz Mendoza. Miguel Angel Carlos. Ano naman po yung iyong kasalukuyang posisyon dito po sa munisipyo ng Malolos? Ang position ko, ako yung designated peso manager ng Malolos. Pero ang pinaka-item ko ay supervising labor and employment officer. Peso staff po kami. Tawan po ako ni Ma'am Ayan dito sa Peso. Ano naman po yung sa tingin mong kasalukuyang estado ng underemployment dito po sa Malolos, Bulacan? Sa ngayon, hindi namin nasusukat kung ilan ang percentage ng underemployment. Pero alam namin na at sigurado na marami dito sa Malolos ay merong underemployment talaga. Ano naman po yung sa tingin niyo pong mga dahilan bakit po mas pinipili ng isang individual ang low-paying at low-skill jobs?
Sa dami ng, kung titingnan mo, sa dami ng percentage ng nagka-graduate, yung iba hindi pa natatapos, yung iba naging out of school youth, sa dami ng kabataan, ng tao na naghahanap ng trabaho, hindi siya pantay o hindi equal ang percentage ng trabaho versus na naghahanap ng trabaho. Kaya kahit nag-graduate sila, kinukuha pa rin nila yung mas mababang sahod o mababang posisyon para lang sila magkaroon ng trabaho. Kaya okay na sa kanila kahit underemployed sila, basta meron silang trabaho. Ano naman po yung sa tingin niyo po ang mga solusyon para mabawasan at mas maging maayos po ang estado ng underemployment po sa Malolos, Bulacan? Ang dapat natin gawin, magkaroon tayo ng alternative. Hanap tayo ng, kung ang isang bagong graduate, dapat mas competitive sila sa iba pang graduates na sila yung mas akma para doon sa trabahong hinahanap nila, at yung iba namang naghahanap ng trabaho, pwede naman silang mag-training. Yung mga skills training, gaya ng welding, FBS, baking. Tapos pwede naman silang mag-self-employment, o kaya meron silang magtayo sila ng sarili nilang negosyo para at least kahit papano maging akma naman yung mga skills nila para sa trabaho meron sila. Yun lang naman. Underemployment, reinforcing causal loop. The more underemployment, skills underutilized. The more employee underpayment, earning capacity diminished. The less job satisfaction, employees contented. The less career development, skills enhanced. The more skills mismatch, skills misalign, the more underemployment. Notes: the more underemployment, the more employee underpayment. The less job satisfaction, the less career development. The more skills mismatch, the more underemployment. The number of negative relationship is equal to 2. The causal loop is a reinforcing causal loop. Underemployment, balancing causal loop. The more underemployment, skills underutilized. The more overqualification, job requirements exceed. The less job satisfaction, employees contented. The more career guidance, suitable careers explored. The more career advancement, skill set expanded, the less underemployment. Notes: the more underemployment, the more overqualification, the less job satisfaction, the more career guidance, the more career advancement, the less underemployment. The number of negative relationship is equal to 3. The causal loop is a balancing causal loop. Solution: career guidance helps an individual in making responsible decisions when choosing career paths that are aligned with their skills and interests. It provides clear direction for their future career and professional life. Mahihinuha mo sa tatlong ating nakapanayam na ang isyu ng underemployment ay patuloy pa rin nagaganap sa ating bansa. Nariyan ang mga taong kabilang sa underemployment dahil sa mababa ang kanilang sahod. At ang iba naman ay napabilang dahil sa mataas ang kanilang sahod, ngunit ang kursong kanilang natapos at kakayahang nahubog ay hindi akma sa trabaho na tinatahak nila ngayon. Halimbawa na lamang sa issue na ito ay sina Kevin Makatangay na nakatapos sa kursong Hotel and Restaurant Management at ngayon ay isang Lane Associate. Habang si Amelita Agustin naman na nakatapos sa kursong Pagtuturo at ngayon ay isang fruit vendor. At si Angeline Magpayo naman na nakatapos sa kursong Information Technology at ngayon ay isang transaction reviewer. Patunay lamang ito na may mga taong pinipiling magtrabaho sa kabila ng dahilan na ang kanilang kakayahan at kurso ay hindi akma sa trabahong meron sila dahil sa iba't ibang mga dahilan. Upang ang isyu ng underemployment ay mabawasan o di kaya maalis na sa ating bansa,
ang pagpapatupad ng programa tulad ng career guidance ay maaaring maisagawa sa mga mag-aaral sa sekundarya, particular na sa mga grade 10 at grade 12 students upang makatulong sa kanilang makita at maisip ang mga kakayahan na mayroon sila. Nang sa gayon, ay malaman na rin nila ang kanilang kursong dapat kuhanin pagdating ng kolehiyo. At upang maiwasan na rin ang hindi pagtugma ng kanilang kurso sa kanilang kakayahan at kagustuhan.